Praise God. Puri ng Diyos mga kapatid sa mga sandaling ito. Binabati ko kayo ng isang pagpalang gabi sa pangalan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Muli po tayong dadako sa ating gawain, sa ating online service. At sa pagkakataon na ito sa ating Wednesday, actually ito ay prayer meeting natin. So mamaya mag-alay tayo ng panalangin sa bawat isa. At sa mga naka-tune in na, pagbati sa inyo lahat, sa mga kapatid sa Bulihan, sa GMA, at gayon din sa mga nakakapanood ng gawain na ito. Tayo ay nagpapasalamat sa Diyos, sa Panginoon, dahil sa kabila ng nalaman natin ng balita na magpapatuloy pa rin ang ating community quarantine, bagamat medyo mas maluwag ngayon, pero tayo ay maaaring manatili tayo sa ganitong gawain sa ilang mga Sundays pa, dahil may mga guidelines na kailangan nating sundin. At ang mass gathering ay hindi pa po sa ngayon ay hindi pa rin possible, at kanilang inaalaw muna ay yung pagkakatipon na hanggang 10 katao. So ito ay magiging imposible para sa atin, dahil lahat tayo nagagalak at namimiss ng gawain sa ating mga lokal na iglesia. So patuloy tayo maghihintay mga kapatid sa kalooban ng Panginoon na kung anong kaniyang ipaintulot sa lalong madaling panahon ay tayo makabalik sa ating bahay-sambahan. So tayo po ay dadako sa ating gawain, pero bago yun, aking request sa inyo mga kapatid, kung meron kayong mga mga pangailangan, prayer request sa gabing ito, ay maaari niyong isulat sa ating comment section, at ating sasama sa prayer mamaya bago tayo lubusang mag-close. So inyong isulat, at Sister Hannah ang bahalang magsulat sa isang papel para ating basahin mamaya ang mga prayer requests. Praise God. Salamat sa napakinggan ng awit kanina. Sounds like home to me. Ang mga panahon ay napakabilis na. Tiniwala ko ang inyong mga puso at yung mga puso ay patuloy na nananabik sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. At ang lahat ng kanyang pangako ay kanyang tutuparin ayon sa kanyang mga salita. So, hindi kalimutan, kung meron kayong mga prayer requests, ay inyong isulat lamang sa ating comment section at aking babasahin mamaya. Bago tayo pumunta sa mga salita ng Diyos, ay ating munang hingi ng kaniyang biyaya, pabor sa isang maikling panalangin sa mga sandaling ito. Dakilang Diyos, aming Amang sa langit, kami po ay muli nagpapasalamat sa iyo at ibinabalik ang lahat ng mga papuri sa iyo lamang, dahil napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Ang iyong mga gawa ay tunay dakila, ang iyong mga pangako, ang iyong mga salita ay buhay, Panginoon. At patuloy itong kumikilos at patuloy itong gumagawa sa bawat isa, sa kabila nung nagpapatuloy ang kalagayan, ang pressure ay nariyan, O Diyos, ang kalamidad at ang lahat ng mga bagay na mga karamdaman na nangyayari sa aming panahon. Ang crisis na ito na ilang buwan na rin, Panginoon, na patuloy na gumagawa sa mga panahon na ito. Kami ay nagpapasalamat dahil hindi mo kami iniiwanan, hindi mo kami pinabayaan sa lahat ng bagay. Nariyan ka, at ang iyong Espiritu, O Diyos, ay nasa aming mga buhay, nasa aming mga puso na umaaliw, at patuloy na ipinapaalala ang iyong mga pangako. Tunay napakabuti mo, O Diyos, at kami nagpapasalamat na abot namin ang mga panahon na ito na taglay pa rin ang kalakasan, hindi lamang sa mga pisikal na katawan, kundi maging sa aming mga pagkataong loob ay lalo mo kami higit na pinapalakas dahil sa iyong mga salita na patuloy mong binubuksan sa uling mga araw na ito. Panginoon, aking samot dalangin ang iyong gabay, ang iyong Santong Espiritu ay patuloy na mangusap. Malaya ka, Panginoon, na magpahayag, at ang iyong mga salita ay buksan sa aming harapan. Aming mga pananampalataya ay patibayin. Ang aming mga puso ay patibayin, Panginoon, aliwin ang iyong mga salita. At muli namin tinataas sa iyo, Diyos, hinihingi ang anumang sala, tawad o mga gawa, Panginoon, na pagkakasala
ay aming hiningi ng tawad sa iyo, Diyos. At nawa patuloy na ikaw maghugas. Patuloy na magwasak lahat ng bagay mga bagay na maaring umalipin pa sa buhay ng iyong mga banal at patuloy na kumakapit at gumugulo sa mga tahanan. Panginoon, at aming pinagkatiwala sa iyo ang ilang mga sandali na pag-aaral ng iyong mga salita. Ikaw ang umabot sa mga tahanan ng aking mga mahal na kapatid. Gayun din, Panginoon, sa mga ilan, Panginoon, na maaari nakatune in at nanonood at nakikinig ng iyong mga salita. Ikaw magpala sa bawat buhay, ikaw magpala ng iyong mga salita at gamitin mo ang instrumento, ang bahaging ito. Patuloy na ikaw ang siyang mangusap at magpakilala na ang aming Diyos ay buhay sa mga panahon na ito. Ang aming Panginoong Kristo Jesus ay patuloy na lumalakad ayon sa kanyang mga salita. At sa magitan ng iyong mga likod, ng iyong mga hirang, ng mga banal, ay patuloy na nahahayag, nababasa ang iyong mga salita. Tulad ng pagkapahayag ni Apostol Pablo na kami ay mga buhay na sulat na nababasa ng mga tao sa huling mga araw na ito. Kaya Panginoon, mangyari ang ayon sa iyong kalooban. Bless mo, Panginoon, ang bawat bahagi, ang bawat isa. At patuloy namin pinagatiwala sa iyo at inaasahan lahat na ito ay aming nang tinanggap. Kaya ang lahat ay may balik lamang sa iyo, Panginoon, ang kapurihan, kalulatian at pasasalamat ay sa iyo lamang sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise God. Purihin ang Diyos. Praise the Lord. Muli isang magandang gabi sa ating lahat. Ako ay magbabahagi lamang mga kapatid ng isang maliit na exhortation. At habang tayo ay patuloy na nakikibahagi sa mga salita ng Diyos, patuloy na nagagalak sa kanyang mga plano sa uling mga araw na ito. Ating puntahan ang ating paksa sa Aklat ng Mga Awit, Psalms chapter 60. Ating simulang basahin sa verse 1. Chapter 60, verse 1. O God, you have cast us off. You have broken us down. You have been displeased. O restore us again. You have made the earth tremble. You have broken it. Heal its breaches, for it is shaking. You have shown your people hard things. You have made us drink the wine of confusion. You have given a banner to those who fear you, that it may be displayed because of the truth. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kaniyang mga salita. Okay, so remind ko lang ulit ang inyong mga prayer requests, mga kapatid, lalo na sa mga taga-Bulihan, GMA, ating mga kapatiran dito sa Church of the Firstborn. Mamaya ay ating basahin, sasama sa panalangin ang ating mga prayer requests. Now, para sa ating maliit na paksa sa gabing ito mga kapatid, tulad ng sabi ko kanina, ito ay actually a prayer meeting dapat natin sa ating mga local church. So, habang kayo nasa inyong mga tahanan ay sama-sama tayo manalangin mamaya para sa mga pangailangan, mga bagay na inyong nadadama, mga bagay na inyong pangailangan sa Diyos ay huwag tayong mag-atubili. Dahil sa kabila na tayo ay nakaranas ng ganitong kalagayan sa ating panahon, one time sabi ko nga, ako personally sa akin personally ay talagang first time ito na naranasan ang ganitong sitwasyon, yung pandemic na naranasan ng buong mundo ngayon. So halos lahat tayo ay first time sa ganito. At sabi ko nga na ito ay pinahintulot ng Diyos, ito ay pinangyari niya na hindi tayo sanay sa mga bagay na ito upang sanayin tayo, upang magkaroon tayo ng karanasan. At sa kabila ng mga nangyari, maaring ilan sa atin ay dumadanas ng mga kabigatan, dumadanas ng mga maraming mga problema o suliranin sa mga tahanan dahil sa mga nangyayari sa ating panahon. At naisip ko na magandang tingnan, magandang isama sa panalangin sa gabing ito ay yung bahagi ng scripture na nabasa natin na sabi ni David, restore us again. Sabi doon, papanauliin mo kami. Now, hindi po ibig sabihin na tayo ay nalayo sa Diyos o tayo ay lubusang nagapi ng kaaway.
Kundi yung salitang restoration dito ay gusto ko lamang ikabit sa kaisipan na yung ating kagalakan sa fellowship ay nawa ipanumbalik ng Diyos. Yung ating pananabik sa fellowship na makita ang bawat isa, no, dahil nga sa nangyari, umaasa tayo na magkakaroon na tayo ng fellowship sa ating mga bahay-sambahan, pero dahil nga sa mga bagong guidelines na ibinigay ng government, ay kailangan natin mag-comply. So, nananabik tayo mga kapatid. At hindi maiwasan dahil tayo ay nasa ating mga tahanan, maraming mga posibleng nangyayari o mangyayari sa mga araw na darating. Maaring tayo panghinaan ng loob. Maaring, lalo na doon sa mga kapatid, nalaman namin na walang internet, so ilang Sunday na sila na hindi nakakapakinig ng salita ng Diyos. At yun isa sa mga struggle ng mga mananampalataya. So, ang isang prayer na gusto kong tingnan sa gabi ito mga kapatid ay yung desire natin na tayo ay nagnanasa na maibalik ang ating mga karanasan, maibalik ng Diyos ang ating mga kagalakan. Bagamat tayo ay nasa ating mga tahanan pa. Because I know na mimiss natin sobra ang fellowship, ang gawain. Tayo ay sama-sama na umaawit, sama-sama na nagpupuri sa Diyos, na nalangin every Wednesday service. Pero sa ilang buwan na nakalipas ay hindi na natin nagagawa ang bagay na yan. So, ang ating gusto kong pag-usapan sa umagang ito is about restoration in desperate condition. Restoration in desperate condition. Ang salitang desperation ay ayon sa dictionary, ito ay sabi niya, the feeling that you have when you are in such a bad situation that you are willing to take risk in order to change it. Kapag tayo daw ay nalalagay sa isang bad situation, so nakakadama tayo, ito yung damdamin na nadadama natin na tayo ay parang desperate na sa mga bagay, at lumalabas yung ating kaisipan o yung desire, yung willingness to take risks sa ilang mga bagay para lamang makuha yung ating mga ninanasa, mga pangailangan. Now, gusto ko rin tingnan yung meaning ng desperate. Ibig sabihin nito ay needing or wanting something very much. Showing a willingness to take any risk in order to change a bad or dangerous situation. So, yun yung kahulugan ng salitang desperate, na kapag ang tao ay nasa ganung kalagayan, ay maaring niyang magawa ang anumang bagay na maaring maglagay sa kaniyang maglagay sa kaniyang buhay sa panganib, no, alang-alang lamang doon sa desire, sa willingness niya na makuha ang mga bagay na ito. Pero tulad ng sabi ko kanina, hindi naman tayo totally desperate sa mga nangyayari, mga kapatid. Gayun pa man, tayo ay apektado. Tayo ay, nararamdaman natin yung epekto ng sitwasyon sa ating mga tahanan, sa mga pangailangan, at sa ating mga spiritual na pangailangan ay naapektuhan din tayo ng mga nangyayari. So ito yung mga bagay na gusto kong tingnan sa gabi ito, mga kapatid. At itong chapter 16 ng mga awit na binasa natin, ito ay tungkol sa isang panalangin o isang daing. Sabi rito, lament over defeat in battle and prayer for help. Sa ilang mga tawag niyan, sa ilang mga kaisipan na inilagay ng mga writer, ito ay tinawag din na urgent prayer for the restored favor of God. At nabuo ang awit ito, mga kapatid, bilang aral o salita na nagtuturo, lalo na kay Haring David, when David was in a struggle, nung siya ay nag-struggle with the Arameans of Mesopotamia and the Arameans of Zobah. So ito ay mga salita na
nagpapakita ng mga panahon na si David ay naging desperado rin sa buhay, nang siya ay nakikipaglaban sa mga kaaway. Hindi naman sa lahat ng panahon ay nandun ang pagkatagumpay. May mga panahon na nakaranas din ng desperation, ng pagkagapi laban sa mga kaaway. At tulad ng sabi ko kanina, hindi ko sinasabi na tayo ay totally desperate sa mga panahon na ito dahil sa mga nangyayari. At alam ko na ang bawat isa ay patuloy na nakikibaka. Tulad ng sabi ni Apostol Pablo na hindi tayo nakikipagbaka sa laman at dugo. Tayo ay nakikipagbaka laban sa mga espiritu sa kahanginan. Pero dahil buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, dahil siya ay gumagawa sa atin sa magitan ng kanyang mga salita, bagamat tayo ay maaring makaranas ng mga struggle sa buhay, maaring makaranas tayo ng mga desperation, ang Diyos ay buhay at hindi niya tayo pinagkulang, hindi tayo pinabayaan. That's why ang mga anak ng Diyos ay hindi sila totally talaga na nagagapi ng kaaway sa ating panahon. Tayo ay naapektuhan lamang kapag tayo ay tumitingin sa paligid, nakikita natin ang maraming nangyayari sa ating panahon sa ibang mga bansa na may kinalaman sa sakit na ito. Talagang nakakalungkot mga kapatid, nakakalumbay. Ang ating mga puso, kung hindi matibay ang panampalataya, ay talagang madadala tayo ng kalumbayan, ng pag-aalala. At lalo na kung hindi tayo magiging wise sa ating panahon, ang espiritu ng pagkatakot ay mag-creep in sa ating mga puso, sa ating mga tahanan. At tayo ay mapabilang doon sa mga tao na masabi natin na gapian sa mga panahon na ito. So dahil tayo nabubuhay sa ganitong condition, hindi maiwasan na tayo ay tila nakakadama ng desperation sa panahon na ito, tulad na nabanggit ko kanina. At maaaring ilan sa atin ay desperado na makabalik sa dating kalagayan, yung normal na kalagayan natin before, bago pa mag-lockdown, bago mag-pandemic. Ang ilan maaaring so desperate na makabalik sa trabaho. At yung iba, maaring desperado na gustong makalabas ng tahanan. At totoo yan mga kapatid. At maaring karamihan, iniwala ko karamihan sa mga tao ngayon, ayan ang kanilang kaisipan. At yan ang kanilang pinaka-nanasa. Dahil for almost 2 months, may 2 months na rin na tayo ay nasa ganito kalagayan. At ang ating mga kaisipan, ang ating mga imagination ay talagang naglalakbay sa maraming mga bagay. Now, ating tingnan mga kapatid sa ating binasa, let's see how David prayed for the restored favor of God. Sabi sa verse 1, binasa natin, O God, you have cast us off, you have broken us down, you have been displeased. At ang kaniyang panalangin, sabi niya, oh, restore us again. Yung salita dito na you have broken us down ay maaari natin sabihin sa mga panahon na si Haring David, nakipagbaka sila, lumalaban sa mga kaaway, na tila baga yung kanilang depensa, yung kanilang stronghold ay nawawasak ng mga kaaway. At ang mga kawal, nag-i-scatter sila, nagpapangalat sila. Kaya yun yung kaniyang binanggit dito sa verse 1 na, oh, restore us again. Itong prayer na ito is about the restoration of the broken things. Ang kanyang panalangin ay tungkol sa mga bagay na maibalik ang mga dating lakas. Maibalik ang dating lakas ng, sabihin natin, ng mga kawal ni David. Yung kanilang confidence ay maibalik. Yung tawag niyan, yung kanilang puso na maaring sinibulan ng takot, pag-aalala, ay maibalik sa pagtitiwala sa Diyos. Maibalik yung dating katayuan ng mga tao ni Haring David, yung kanyang mga kawal. At hindi siya exempted, si David ay hindi po exempted. Siya ay kasama rito sa kanyang panalangin, ang kanyang sarili ay kanyang itinataas din sa Diyos, humingi siya ng kalakasan. At ng kanyang sabihin dito, sabi niya, restore us again, of course, ay ibig sabihin, siya rin ay nasakop ng pagkagiba, o sabihin natin yung damdamin na nakaranas din ng kabiguan, sabihin natin ganoon. No?
And seems like dito si David ay gusto rin niya na makabawi doon sa kanyang panalangin. Gusto rin niya makabawi laban sa mga kaaway na gumapi sa kanila sa nakalipas na mga pagkakataon sa mga labanan. At sabi sa verse 2, ating tuloy, sabi niya, "You have made the earth tremble, you have broken it, heal its breaches, for it is shaking." So, ang pagkakataon na ito ay maaari natin sabihin na ito ay desperate condition sa mga panahon na si Han David ay nagsulat ng awit na ito at ramdam niya sa kanyang sarili, at hindi lang sa kanyang sarili, maging sa kanyang buong sandatahan, at hindi lang sa kanyang buong sandatahan, maging sa sitwasyon, maging sa kalagayan ng lupa, ay ipinapahiwatig dito, na-express ni Han David na ang lupa, sabi niya, "You have made the earth tremble. You have broken it," sabi niya. The earth is shaking, yung paligid. Dahil sa alam natin na ang Diyos din naman na nagpapahintulot ng mga bagay na ito, dahil minsan ginagawa niya ang mga bagay na ito, ang mga circumstances sa ating paligid, dahil merong gustong patunayan ng Diyos sa atin. Meron ng Diyos gustong gawin sa atin. And that's why dito sa mga talata natin binasa, ay pinakita lamang dito ni Han David na kahit ang lupa ay nakakaramdam ng desperation, ng desperation sa Tagalog ay kawalan ng pag-asa. Ibig sabihin na yung lubos na pag-aalala. Sabi ito, "You have shaken the land and torn it open." Sa ibang salin, sabi niya, "Mend its fractures, for it is quaking." So it is the same image na maaari nating sabihin sa ngayon, ipakita natin sa mga panahon na ito to describe yung turmoil. Ibig sabihin, yung kaguluhan na nangyari sa buong panahon, yung kaguluhan na nangyari sa paligid, sa mga tahanan, na dala ng pandemic na ito, nagkakagulo ang paligid, natataranta, natatakot, nawawala sa ayos, at ang iba ay maaring hindi sila nakakaunawa at nagtatanong sa Diyos, at minsan sila ay sinisisi pa nila ang Diyos kung minsan sa mga nangyayari. So pinapakita rito yung kalagayan, yung sitwasyon ng paligid. The instability of the economy, ganun din ay ramdam ang shaking na ito. Yung mga corporate institutions. Minsan kasama na rin dito yung mga pagsasama ng pamilya, yung kalagayan ng community. Lahat ay halos nayayanig, nalalagay sa ganong kalagayan, sa ganong desperation ng ating panahon. At pagdating sa verse 3, tingnan niyo mga kapatid, ang sabi ito, "You have shown your people hard things." Sa ibang salin, ang sabi ito, "You have made your people experience hardship." So masasabi natin na there are desperate moments na nangyayari sa history ng tao, mananampalataya man o hindi mananampalataya, ay both nakaranas sila ng desperate condition, mananampalataya o hindi mananampalataya, nakaranas ng kagipitan, nakaranas ng kawalan, nakaranas ng mabigat na pressure, at ang mga tao ng Diyos, bawat isa ay maaring maramdaman natin na tayo ay gapian, di ba? May mga pagkakataon na parang feeling natin tayo ay bigat na bigat sa mga nangyari sa mga panahon na ito. And that's why yung binanggit din ni David na sabi niya, "You have shown your people desperate times." Sa ibang salin, "You have shown your people hard things." Ibig sabihin, pinakita mismo ng Diyos ang mga bagay na ito na mga mabibigat, itong mga desperate moments. Lahat ng tao ay nakaranas sa ating panahon. Kakaiba nga lang, maaari sabihin natin, kakaiba lang yung kalagayan ng mga hindi mananampalataya dahil para sa kanila ay talagang yung salita minsan ng mga unbeliever na sinakluban ng langit at lupa, yung buhay. Dahil sa bigat ng karanasan. Pero sa atin, sabi ko kanina, bagamat ang paligid natin ay nasa desperate condition, pero ang mga anak ng Diyos ay wala sa ganung kalagayan. Kundi tayo ay, masabi ko tayo ay naaapektuhan lamang
Ibig sabihin, nararamdaman lamang natin dahil tayo ay nasa laman pa. Dahil tayo ay sakop pa sa panahon na ito. Di ba? Kapag nag-total lockdown, of course, yung ating mga tahanan ay, of course, masasama sa total lockdown. So, nararanasan natin, bagamat hindi tayo mismo yung nandun sa kalagayan na very desperate ang buhay. Pero pinakita rito, sabi ni David, you have shown your people hardship. At kapag ito ay hindi mo naintindihan, kapatid, at hanggang ngayon ay nag-aalala ka pa rin, nagtatanong ka pa rin, umaaring ikaw ay hindi mo ito matanggap, well, it's about time na kilalanin mo ang mga gawa ng Diyos, ang mga plano ng Diyos, ang mga salita ng Diyos na nangyayari sa ating panahon. Hindi natin kayang deny, hindi natin kayang tanggihan na tayo mismo, mga mananampalataya, ay pinaranas ng Diyos. Ipinakita niya sa atin ang mga desperate moments, pinakita niya sa atin ang mga hardships. Kung yung kapitbahay natin na hindi mananampalataya ay nalilipasan ng gutom, minsan tayo ganun din, nakakaranas tayo. Pero sabi nga, kung ito yung pagkakataon, wala tayong masaing sa ating mga kaldero, sa ating mga lutuan. Ito yung pagkakataon kung kinakailangan mo mag-fasting, di ba? Para naman mabigyan daan ng lubos ang higit pa na paggawa ng Diyos sa buhay mo. Sabi sa verse, you have shown your people hard things. You have made us drink the wine of confusion. Sa King James Version ay ginamit ang salitang astonishment. Mamaya titingnan natin ang bahagi na yan. So dito sa verse 3, pinapakita mga kapatid na na-experience ni Haring David ang, sabihin natin yung salitang desperation. Naranasan ni Haring David ang hardship ng buhay. And there are times in life na minsan ang mga bagay na tila baga ay imbis na maging maayos, ay sa tingin natin ay parang lalong nagiging masama, lalo pang sumasama ang sitwasyon. And maybe even now sa mga panahon na ito ay nakaranas tayo ng desperate situation, maaring sa ating mga kalusugan, maaring sa mga relasyon, nagkakaroon ng breakdown sa mga relationship, maaring within the family na nag-arise ang maraming mga problema, difficulties. At pangunahin nandyan ay yung financial trouble sa family. Well, ano man ito naranasan mo na nakabigatan, o sabihin natin na desperation. Ito'y bahagi doon sa mga salita ng Diyos na sinabi niya, you have shown, sabi ni David, you have shown your people, you have shown your church, your people, hard things. Okay? At kahit ito sa desperate moment na ito, na tayo mananampalataya, minsan, maaaring hindi natin ito naiintindihan sa pasimula. But later on, naniwala ako, habang ang salita ng Diyos ay nagpapaalala sa atin, habang ang salita ng Diyos ay nabubusan sa atin. Sabi ng Apostol Pablo, the just shall live by faith. Ibig sabihin, ang mga anak ng Diyos, ang mga matutuwid na anak ng Diyos, ang mga inaring ganap ng mga anak ng Diyos, ay hindi na sila lubos na nag-aalala. Hindi na sila lubos na nakakadama ng kabiguan sa buhay. Bagamat, sabi nga kanina, nararamdaman natin. Okay? At dito nga sa talata na binasa natin, ay mismo ito yung nagpapatutuo, nagpapakita. You have shown your people hard things. And exactly, ito yung nangyari sa ating panahon. Kita-kita natin sa internet, sa news, ang mga nangyayari. So, hindi biro yung bigat, hindi biro yung pasan na marami sa ating panahon. Pero kung ating babalikan ng scripture, lalo na sa atin ng mga mananampalataya, saan ba tayo kukuha ng kalakasan? Saan ba tayo kukuha ng encouragement? Saan ba tayo kukuha ng tulong? Diba? Ang Diyos ay gustong sabihin sa atin ngayon, mga kapatid, ang Diyos ay gustong magsabi sa atin na tumawag lamang kayo sa akin. No? Gusto ng Diyos na ipadama sa atin kung bakit tayo nandito sa panahon na ito, minsan para ipadama sa atin ng Diyos. Anak ko, wala kang ibang gagawin kundi tumawag ka sa akin. At tingnan dito sa Psalms chapter 50, verse 15. Sabi dito, call upon me in the day of trouble. I will deliver you, and you shall glorify me. Minsan naghihintay lang talaga ang Diyos
na tayo ay tumawag sa Kanya. At mangyari ayon sa Kanyang pangako, ayon sa Kanyang salita ay mangyari. Nang sabi niya, I will deliver you. Dahil paano mo maranasan ang pagpapalaya, ang pagliligtas na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay kung hindi tayo maglalaan ng panahon ng pagtawag. Kung hindi tayo maglalaan ng panahon ng pananalangin, ng paghibik, paghingi ng pabor, paghingi ng tulong sa Diyos. Di ba? Nararamdaman na nga natin yung bigat. Pero anong ginagawa natin? Sabi ni David, call upon me in the day of trouble. Baka sa halip na tayo ay tumawag sa Diyos. Ramdam natin yung kagipitan sa mga panahon na ito. Sa halip na tayo tumawag, ay nagmumukmuk tayo sa ating mga silid, umiiyak. Dinaramdam marahil ang mga nangyayari sa ating panahon. At titingnan sa Psalms 91. Ito ay isang encouragement lamang sa ating lahat, mga kapatid. At sa inyo na naka-tune in, ang Diyos magpala sa inyong lahat. Psalms 91 verse 14 sabi ito, because He has set His love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high because he has known my name. Dito sa talatang ito ay pinapakita ng sumulat ng awit na dahil ang iyong buhay, sabihin natin ang iyong puso ay iyong inilaga, iyong ibinigay, ang iyong pag-ibig ay ibinigay mo, ipinakita mo, ipinadama mo sa Diyos. Then ang Diyos ay hindi maaaring hindi siya gumawa sa iyo. Sabi niya, therefore, I will deliver him. Sino? Yung tao na naglalagak ng tiwala sa Diyos. I will deliver him. I will set him on high. Ibig sabihin, ilalagay ka ng Diyos sa isang secure na lugar. Ilalagay ka ng Diyos sa isang lugar na hindi ka kayang abutin ng kaisipan, ng pagkatakot, ng pag-aalala. At hiniwala ko, ito yung mga tunay na makaranasan ng mga anak ng Diyos, mga mananampalataya ng Panginoon. Na ang kanyang mga salita ang nagpapatibay, nagpapalakas ng pananampalataya. At ito yung naglalagay sa atin sa isang mainam na dako, isang secure na lugar, isang mataas na dako, nang sa gayon yung anumang mga bagay na nangyari sa ibaba ng lupa, ay hindi natin halos makita, hindi halos natin maramdaman. And yet, of course, tulad na sabi ko kanina, ay apektado tayo mga mananampalataya. Naranasan natin yan. Verse 15, sabi ito, He shall call upon me, and I will answer him. You see? Salamat sa Diyos na tumutugon, na nakikinig para sa mga panalangin ng kanyang mga banal. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. Diba? Sa panahon ng pandemic, mga mananampalataya, may salitaan Diyos, may pangako siya, I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. So ito yung mga talata na nagpapahayag na wala tayong gagawin bilang mananampalataya, wala tayong ibang gagawin kundi tumawag sa Diyos sa oras ng mga kaguluhan, sa oras ng mga kabigatan, sa panahon ng ang desperate condition ay nariyan, kumikilos, gumagawa sa uling mga araw na ito. Then, tayo ng mga nakakaunawa, nakakilala sa mga kalooban ng Diyos, tayo ng mga tumanggap ng salita ng buhay, then wala tayong gagawin kundi tumawag lamang sa Diyos. At ang Diyos ay handang makinig para sa atin. At ang Diyos, sabi ng Scripture, hindi siya tulad ng tao na sinungaling, na nagbubulaan sa kanyang mga salita. Niniwala ako, kayong lahat, nagpasimula ang pandemic, nagpasimulang tumawag, nagpasimulang iniluhod ang mga tuhod sa pananalangin, naglaan ng panahon, nagmeditate. At ngayon, nakita natin, di ba? Ilang buwan na, ilang araw na, nangyayari ang salita ng Diyos na I will deliver them. I will deliver you. I will be with him. I will be with you in trouble, sabi ng kanyang mga salita. Now, dito naman sa Psalms 145, ay ganito naman ang sabi, may kaugnayan pa rin sa ating pagtawag
sa mga pagkakataon na tayo ay humingi ng tulong sa Diyos. Psalms 145 verse 18, "The Lord is near to all who call upon Him. To all who call upon Him in truth." Yung salitang in truth dito mga kapatid ay nagpapakita ng ating mga puso kapag tayo ay tumatawag sa Diyos, kapag tayo ay humihingi ng saklolo, humingi tayo ng tulong, pinapakita rito yung to all who call upon Him in truth, ay ang puso mo na walang pait sa puso. Wala kang itinatagong sama ng loob. Kapag ikaw ay nananalangin, kapag ikaw tumatawag sa Diyos, ang puso mo ay nasa pagtatapat. Diba? Ibig sabihin, wala kang iniisip na anumang bagay na paano na ito bukas? Ano na yung mangyayari sa susunod na linggo? Diba? At hindi ko alam kung lahat tayo, bawat sa ay nakakatanggap ng tulong mula sa ating mga sa pamahalaan. Pero dito sa amin, nagpapasalamat kami sa Panginoon kahit na ilang kilong bigas, ilang mga pangailangan ay nakaabot sa amin. Pero salamat sa Diyos. Pero kung may tulong man o wala mula sa gobyerno, masigit nating dapat maramdaman ang tulong ng Diyos. Diba? At kapag tayo itatawag, sabi ng kanyang mga salita, kapag tayo lalapit, kapag tatawag tayo, hingi tayo ng saklolo, tiyakin natin ng ating pagtawag, ang ating mga puso ay wala tayong hinanakit sa Diyos. Wala tayong mga katanungan o ibig sabihin, yung mga kaisipan na tayo ay pinabayaan. See? Lalapit tayo ng may pagtatapat, may katotohanan sa ating mga puso. Verse 19, "He will fulfill the desire of those who fear Him. He also will hear their cry and save them." Verse 20, "The Lord preserves," or save, "the Lord preserves all who love Him, but all the wicked He will destroy." So ito yung pangako ng Diyos mga kapatid. Sa lahat na umiibig sa Diyos, sa lahat na kumikilala sa Kanya, ang pangako niya is to preserve them. Ang pangako ng Diyos is to fulfill your desire. At kung yung desire, sa panahon na ito na tayo ay nasa desperate condition, ano yung nasa mo? Ano yung sinisigaw ng puso mo? Hindi tayo totally desperate, pero tayo ay apektado. Ang ating mga kaluluwa nalulumbay. Ang ating mga puso ay nakaramdam ng pressure. We're so desperate na makabalik sa ating mga local churches, sa ating mga bahay-sambahan. At tayo ay sama-sama, di ba? Na mag-fellowship, sama-sama na magkakatipon sa pangalan ng Panginoon, aawit, magpupuri. So yun yung isang kaisipan na gusto kong tingnan sa mga panahon na ito, mga kapatid. We know, tayo ay nakikita natin, nalalaman natin na ang sanlibutan na ito, ng ating pinag-aralan na Sunday, the world, sabi ni John, the world is passing away. Kung nalalaman lamang ng marami sa ating panahon, nabibilang na unti-unti, habang lumilipas sa mga panahon, unti-unti, na ang sanlibutan ay papunta na sa dulo, papunta na sa pagkalipol ng lahat ng bagay. Dahil yan ang sabi ng salita ng Diyos, na ang langit at lupa ay Kanyang yayanigin. At sabi niya, ano yung bagay na hindi mayayanig? Yung mga bagay na bagay na may kaugnayan sa Diyos. Yung mga bagay na ang Diyos ang may gawa. Diba? Ang mga bagay na manatila, yung mga bagay na yung mga bagay na hindi nakikita. At kundi ang makakita lamang dito ay ang pananampalataya. You see? At ito yung mga panahon na nakikita ko mga kapatid, na tunay nga, kailangan nating gawin ang bagay na ito, kailangan nating tumawag, kailangan nating tawagin siya. Panginoon, tulungan mo kami, help us in this desperate condition. At alam niyo ba kapatid, kailan ba lumilitaw ang tunay na pag-ibig? Kailan ba lumilitaw ang tunay na pagtatapat? Minsan, kapag ang tao ay nasa desperate moment, doon talaga lumilitaw yung tunay na nasa puso niya. Kung kailan nandyan ang desperada na nakalagayan, ay saka pa ang tao, di ba? Saka pa ang tao minsan humihingi ng tawad sa Diyos, di ba? Saka pa ang tao lumalapit sa Diyos in desperate moments. Kasi kaya
malalaman mo lamang na totoo ang sinasabi ng tao o totoo ang kaniyang pinapakita. Sometimes ito ay napapatunayan kapag ang tao ay nailagay na sa panahon na siya ay desperate, na siya ay nasa panahon na tila baga na wala nang pag-asa sa kaniyang buhay. Kadalasan ang mga nababalita natin yung mga tao na malapit ng kunin yung buhay, di ba? Naghihingalo na o nasa 50-50 yung buhay niya, di ba? Madalas, yung mga taong ito nasa ganung kalagayan, saka sila nagko-confess. Diba? Madalas doon sila nagsasabi ng kanilang mga totoong damdamin sa tahanan, sa pamilya, sa mga magulang, etc. Now, sa mga panahon na ito, naniniwala ko, wala tayong ibang kailangan kundi ang sumampalataya. We need faith in the midst of chaos. Kapag daw ang mga tao ng Diyos, nakita nila kanilang sarili nasa ganung kalagayan, when men and women of God find themselves in chaos, they desperately call on God. Sila ay agad na sila ay tumatawag sa Diyos. Sino sa inyong may karanasan ng ganung mga bagay, mga kapatid? Kapag nakita natin isang araw, ang ating pamilya, ang ating tahanan ay nasa isang malaking pagsubok, na isang malaking kaguluhan, and we are so desperately calling the help of God. Diba? Doon tayo lubusang, binababa ang ating mga sarili at humihingi tayo ng tulong ng Diyos. At alam niyo ba, mga kapatid, sa ating mga patuloy, na magagawa ng Diyos na ibalik sa iyo ang iyong kalakasan sa panahon na ikaw ay nasa desperate condition. God can restore your strength even in desperate condition. Titingnan natin ang isang halimbawa, mga kapatid. Isang pagkakataon sa buhay ng bayan ng Israel, ng bayan ng Diyos, sa panahon ng mga hukom. Alam natin ang story ni Samson sa Judges chapter 16. At ito yung panahon, mga kapatid, na they were so desperate. These were desperate times sa panahon ng Israel. Dahil sa panahon na ito, sa chapter 17 verse 6, ay mababasa natin, ang sabi nito, in those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. This is a desperate time sa bayan ng Israel. Dahil sa panahon na yon, could you imagine, walang leader ang bayan ng Diyos, walang tao na mangunguna, at ang bawat isa ay gumagawa ng pagmamatuwid ayon sa kaniyang sariling mata, ayon sa kaniyang sariling ninanasa ng kaniyang puso, kahit na labag na sa Diyos. You see? Pero dahil nga sila ay nasa ganung kalagayan, lalo lamang itong naglagay sa bayan ng Diyos ng chaos, ng kaguluhan. Instead na tumawag sa Diyos, instead na magtiwalang lubos sa Diyos, pero lalo lamang sila nagugulo, lalo lamang nawawala sa ayos yung buhay ng mga tao ito sa panahon na yun. At ito yung panahon na ang Diyos ay nagpalitaw ng mga hukom sa bayan ng Israel, at si Samson ay isa sa mga judges na pinalitaw ng Diyos sa mga panahon na yan. At sa verse 31 ng chapter 16, ay mababasa natin dito na si Samson ay nagled sa bayan ng Israel for 20 years. So sa loob ng 20 taon ay niled giniya ni Samson ang bayan ng Israel. At of course, sa mga panahon na yun, naniwala ako na maraming ginawa ang Diyos, maraming mga salita ang Diyos na dumating. At yun yung paraan ng Diyos para siya ay makapangusap muli sa bayan, para may bigay ang salita ng Diyos. At alam niyo ba na si Samson, as we know, Samson is one of the heroes of faith na nabanggit sa Hebrews chapter 11 verse 32. Diba? Mabasa natin, sabi nito, and what more shall I say, for the time would fail me to tell you of Gideon and Barak and Samson and Jephthah, also of David
and Samuel and the prophets, who through faith subdued kingdoms, worked righteousness, obtained promises, stopped the mouth of lions. So isa si Samson sa mga inilagay ng Diyos sa ganung kalagayan na recognize siya, nakilala yung kaniyang ginawa sa magitan ng pananampalataya. Of course, Samson is a believer of God dahil hindi niya magagawa ang mga bagay nito kung hindi siya kabilang sa mga sumampalataya sa Diyos. And by faith, tulad na mababasa natin sa chapter 11, mula sa verse 4, nandun yung mga heroes of faith, mababasa niyo, na nagawa nila ang lahat ng bagay na ito. They subdued kingdoms, kanilang sinarhan ang mga bibig ng mga leon. Of course, we know David as Daniel, di ba? At sila ay nagtagumpay laban sa mga kaaway. At yun ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero alam natin, ang katotohanan, sabi nga kanina, like David, hindi sa lahat ng panahon ay nagtatagumpay sa labanan. May mga panahon na sila ay nagapit din. May mga panahon na sila ay dumaan din sa desperation. May mga panahon na sila nasa ilalim din ng desperate condition. Nasa panahon na sila rin ay nasa kalagayan ng hardship. Yung binasa natin kanina, na your people, sabi doon, you've shown your people hardship. Diba? Pinakita mo, pinaranas mo sa nila mga bagay na ito. At kahit tayo, ay ramdam natin yan. Lahat tayo ay naranasan. Mula sa ating mga manggagawa, sa ating mga pastor, hanggang sa mga elders sa church, sa mga ginagamit sa iglesia, hanggang sa mga mananampalataya, lahat tayo ay nakaranas ng desperation. O yung condition ng pagiging desperate sa panahon na ito, ay naramdaman natin lahat sa mga panahon na ito. But gayon pa man mga kapatid, God used Samson, as we know, alam natin ang story nito mga kapatid, atin lamang nire-review. Ginamit ng Diyos si Samson ng higit saan, sa ilang mga bagay, kung pag-uusapan ng kalakasan, sa magitan ng Espiritu ng Diyos na sumasama, na nananahan sa kanyang mga lingkod, sa pagkakataon na ito ay si Samson. No, anointed by the Holy Spirit, God used him powerfully, as we know. Gayon pa man, tulad ng ibang mga lingkod ng Diyos, bawat kahit tayo man, si Samson din ay meron din kahinaan. Di ba? Mababasa natin sa Judges chapter 16 to 1-3, verse 1-3, na si Samson ay sumama sa isang prostitute, as we know. At siya ay nadaya. Kung babasahin niyo yung verse 4 hanggang verse 10, hindi natin pupuntahan ang mga bagay ng mga kapatid. Pinapakita ko lang sa inyo ang summary, ang ilang mga bagay na bahagi na nangyari sa panahon na si Samson, na bagamat siya ay sinugo ng Diyos, bagamat siya ay inilagay ng Diyos sa ganong kalagayan, sa ganong ministry, sabihin natin, pero hindi lahat ng pagkakataon ay naramdaman niya ang lakas ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, kundi siya ay nakaramdam din ng desperate moment sa panahon niya. Kailan nangyari ito? Sa verse 20, ginto natin mababasa sa chapter 16 ng Judges. Sa huling bahagi, sabi doon, he did not know that the Lord had departed from him. Okay? So, kung ating babasahin ang buong talata, Judges 16, verse 20, and she said, the Philistines are upon you, Samson. So he awoke from his sleep and said, I will go out as before at other times and shake myself free. So, dahil nga yun sa pag-aakala niya na siya ay nagtataglay pa ng kalakasan. Pero yung huling bahagi ng talata ang sabi, but he did not know that the Lord had departed from him. So it's a total chaos na nangyari. Hindi lamang sa kanya, kundi sa buong bayan ng Israel. And sometimes, ganito ang mangyari, lalo na kung ang isang leader, sabihin natin, o isang nasa authority, kung siya ay magagapi ng kaaway, siya na dapat na nangunguna, siya na dapat na nagtatanggol, di ba? Siya na dapat na magsabi, kaya natin ito, magpatuloy tayo. Pero what if yung tao na yun na nasa unahan,
Yung taon na yun na ginamit para ang bayan ng Israel ay masaksihan nila, makita nila ang kapangyarihan ng Diyos. But then dahil nga sa kahinaan naman, dumating ang gawa ng kaaway sa buhay ni Samson at siya ay nadaya. And then nagsimulan ngayon, sabihin natin, nagsimula na ngayon magkagulo. Nagsimula ngayon na ang buhay ng dating malakas na tao ay mapaisailalim sa desperate condition na siya mismo sa kanyang sarili ay nangangailangan ngayon ng tulong mula sa Diyos. Of course, kahit naman siya ay malakas sa mga panahon na yun, bago pa alisin ng Diyos ang kalakasan nito, ang lahat na yun ay gawa ng Diyos, lahat yun ay pagtulong ng Diyos. Pero lalo na nang siya ay nangangailangan ng bawian ng Diyos ang kalakasan niya, at dahil nga doon sa verse 20 na binasa natin na walang kamalay-malay si Samson, na inalis na pala ng Diyos ang kalakasan na ito, na ang presensya ng Diyos ay umalis na pala sa kanya, wala siyang kaalam-alam. At yun, nagsimulang malagay ang buhay ng taong ito, ng lingkod ng Diyos, sa isang desperate condition. Ang kalakasan na meron si Samson, as we know, ito ay directly na related. Yung mga panahon na si Samson ay mababa ang puso, nung si Samson ay masunurin sa Diyos, nung si Samson ay nagpapakita ng pagpapakumbaba sa Diyos, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga kautusan. Pero nang dumating ang panahon na siya ay, sabihin natin, siya ay lumayo sa kalooban ng Diyos, siya ay nagpasimulang bitawan. Sabihin, hindi na niya maramdaman o hindi na niya mabigyang lugod ang Diyos sa kanyang mga gawa. At nagpasimulang madaya, nagpasimulang mapasok ng gawa ng kaaway, at doon nagpasimulang malagay sa desperate condition ng buhay ng taong ito. Sa ating panahon, sa ating mga mananampalataya, para sa akin, iniwala ko, mahalaga sa atin ang kalakasan ng Diyos. Mahalaga sa bawat isa na tayo ay nagtataglay ng inspirasyon, ng pahid. Diba? Alam natin na ang pahid ng Diyos ay nagmumula sa kanyang espiritu, nagkumikilos sa ating mga buhay, nagbibigay sa atin ng kalakasan, nagbibigay sa atin ng encouragement, nagbibigay sa atin ng tapang para gawin ang mga bagay, harapin ang gawa ng kaaway. Pero once ng pagkilos na ito, once na ang biyayang ito, ang pabor na ito, ay unti-unting umalis sa iyo, unti-unti mo ring mararamdaman, ikaw ay unti-unting nagagapi ng kaaway, di ba? As ating binasa last Sunday, na sabi ni John, pinalalahanan ng mga mananampalataya, na sabi niya, huwag niyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. At sabi sa mga susunod na talata, ang mga bagay na ito ay ano? Sabi niya, ang sanlibutan ay lumilipas. The world is passing away. At kung isang anak ng Diyos ay hindi na nakaranas ng inspirasyon, hindi na nakaranas ng salita, ng may kapangyarihan, unti-unti niya mararamdaman yung world is passing away. At maging siya mismo, mararamdaman niya yung desperate moment, yung desperate condition ng buhay niya. Ay unti-unti niya mararamdaman, siya ay nagiging gapian ng sanlibutan. Hindi yun, mga kapatid, ang plano ng Diyos sa buhay natin. That's why, mahalaga na ang source of strength ay nanatiling nariyan sa ating mga buhay. Diba? Ang sabi ng Panginoon sa John chapter 15, verse 5, sabi niya, without me, you can do nothing. Kung sabi niya, kung wala ako ay wala kayong magagawang anuman sa inyong mga sarili. Hindi tayo makakalakad ng may kalakasan sa panahon na ito. Hindi tayo makakapagpatuloy na makakapaglingkod sa Diyos ng ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil ang ating mga puso ay natabunan ng maraming mga bagay. Ating mga puso ay na-conquer, naghapi, na ilagay sa desperate condition. At anong kailangan natin gawin? Binasa natin kanina, sila na tumatawag sa akin. Diba? Sabi ng Panginoon kanyang pangako, I will deliver them.
Sila na naghahanap sa akin. Sila na sumasampalataya. Sila na may takot sa Diyos. Diba? Sabi niya, I will deliver them. I will save them. I will preserve them. At iniwala ko, ito yung ginagawa ng Diyos sa atin. Hanggat tayo mga mananampalataya ay nagpapatuloy. Yes, nasa gitna tayo ng desperate moment na ito, nasa desperate condition ng panahon natin ngayon. Pero nais kong tingnan yung bahaging ito, when Samson, ng kanyang maramdaman na wala na yung presensya ng Diyos. Parang wala na yung lakas, wala na yung anointing, wala na yung inspirasyon. Diba? Ano makikita natin dito sa talata na mabasa natin sa verse 28, Judges 16. In the midst of his despair, si Samson ay nanalangin lang sa Diyos. Ano sabi niya? Oh Lord God, remember me, I pray. Strengthen me, I pray. Just this once, oh God. Diba? Wala na magagawa si Samson para maibalik nga yung dati niyang lakas. Wala na siya ibang paraan. He's so desperate na matapos niya yung bagay na gustong gawin ng Diyos sa buhay niya. Ramdam niya yung paligid niya ay parang, yung sabi kanina yung binasa natin sa ating teksto na parang na-broke yung depensa ni Samson sa kanyang sarili. At alam natin, wala tayong ibang depensa laban sa kaway, kundi ang mga salita ng Diyos. Ang gawa ng kanyang spirito sa buhay natin, yun yung ating selyo. Sabi ng Apostol Pablo, yun yung ating tatak, yun yung ating pagtatagumpay. Hanggang saan daw? Sabi ni Paul, hanggang sa araw ng katubusan. See? And so, ramdam ni Samson ang desperation. Nakita niya kanya sarili sa desperate condition. Bagamat sa panahon na yan ay wala na, nadukot na ang kanyang mata, di ba? Binulag siya, kinuha ang kanyang mga mata, wala na siyang makita, pero ramdam niya, I believe, with all his heart. At wala na siya ibang paraan kundi bumalik sa Panginoon, manalangin. When we feel that we are desperate, mga kapatid, wala tayong ibang paraan kundi bumalik lamang tayo sa Panginoon. When we feel, nararamdaman natin na tila baga tayo ay tatabunan na ng maraming mga problema, maraming mga bagay, mga kaguluhan sa tahanan, there's no other way kundi tumawag, manalangin. At alam natin, ang Diyos ay ano? Ang Diyos ay duminig sa panalangin ni Moises. Yung panalangin niya may kasamang pananampalataya. Yung panalangin niya may kasamang hibik, daing. Halos marahil ang puso niya ay madurog na. Diba? Halos ang kanyang buhay, kanya nang isinuko ang lahat. You see? Yun yung sinasabi ko kanina, kapag ang tao nasa desperate moment, doon lumalabas yung tunay na laman ng kanyang puso. Sinabi niya ang lahat. Sabi niya, Oh Lord God, remember me, I pray. Strengthen me. Dahil alam niya, nanghihina siya, physically, spiritually. Strengthen me, I pray. Just this once. Sabi niya, kahit sa pagkakataon na lamang na ito. Mga kapatid, gusto sabihin sa inyo, even after all his failures, hindi natin kailangang isa-isahin yung mga naging pagkukulang ni Samson. Alam natin ang story ng buhay niya. Pero sa kabila ng mga failure ng mga anak ng Diyos, naniniwala ako ang Diyos ay natili pa rin bukas ang kanyang mga tainga para tayo ay dinggin sa ating mga panalangin. Anuman ang sitwasyon, anuman ang kalagayan mo ngayon kapatid, anuman ang mga bagay na maaaring nagawa mo sa buhay na ito, kung bakit ka nalagay sa ganitong kalagayan, hindi pa rin huli ang lahat para bumalik sa presensya ng Diyos. Hindi pa huli ang lahat para bumalik. Anong sabi ito sa ating binasa kanina sa Psalms 145 verse 18? The Lord is near. Napakalapit ng Panginoon sa atin. The Lord is near to all who call upon Him, to all who call upon Him in truth. See?
Brothers and sisters, kapag tayo ay tatawag sa Panginoon, tiyakin natin ang ating mga puso ay nasa katotohanan. Tiyakin natin ang ating mga puso. Sabi nga kanina, tayo ay nagtatapat sa Diyos. Tiyakin natin, sabihin natin, be specific sa iyong damdamin ng paglapit sa Diyos. Alam niyo, salita dito na truth, sa Greek word, ay may kahulugan na trustworthiness, faithful. So that means, na kapag ikaw ay nasa ganung kalagayan, wala kang ibang gagawin kundi ang maging matapat ka lamang sa Panginoon. Maging matapat ka, sabihin mo ang inyong damdamin, ang inyong nararamdaman. Last lang, balikan yung kahulugan ng desperation kaya na binanggit ko. Sabi dito, the feeling that you have when you are in such a bad situation that you are willing to take risk in order to change it. Exactly, ito yung nangyari sa buhay ni Samson. Yet sa atin, kung niniwala, hindi naman tayo nalagay sa ganung kalagayan. Pero tulad ng sabi sa inyo kanina, kahit paano ay nararamdaman natin bilang mananampalataya, nararamdaman natin yung paligid, yung mga tao na nakikita natin sa news. Diba? At wala tayong magawa kundi Panginoon. Diba? Mababa ang puso na nagpapasalamat. Mababa ang puso na nananalangin, humihibig pa rin, humingi ng pabor, Panginoon. Ingatan mo kami, ibigyan mo kami ng kalakasan, pakita mo sa amin ng iyong mga plano. I-restore mo sa amin kung kami man ay nakaranas ng kahinaan. Tulad sabi ko kanina, na ang kalagayan na ito sa ating panahon, itong desperate condition na naranasan natin. Diba? Sabi ko sa inyo kanina, hindi maiwasan na apektuhan tayo, maaring ating mga puso nakaramdam din ng panghihina, pag-aalala. That's why yung mga hindi nakapagtrabaho sa ilang mga buwan, di ba? Nandun yung ating eagerness. We're so desperate na makabalik sa work. Panginoon, gusto na makatrabaho dahil mauubos na. Di ba? Pero sabi ko nga sa isang brother, kausap ko kanina, nag-sharing kami, kahit sa panahon ng crisis, pinatunay ng Diyos na hindi yun makapigil sa kanyang mga gawa sa ating mga buhay. Hindi ibig sabihin na sa crisis tayo, hindi na ang Diyos makakakilos ng mga dakilang bagay sa buhay natin. Hindi ibig sabihin na nasa chaos ang bayan ng Israel, nasa kaguluhan ni even Samson, wala na siyang lakas. Napakagulo ng kanyang kaisipan. And there's no way but to pray, to turn back again sa Diyos. Diba? Kung sa tingin mo parang mauubos na. And then na-extend ang quarantine, nalungkot na naman tayo. Pero anong gagawin natin? Di ba? Pero sa mga panahon na ito, pinatunayan ng Diyos nang si Samson ay manalangin, ibinalik ng Diyos yung lakas na meron siya. Kung ating mabasahin yung Judges chapter 16 verse 20 natin basahin mga kapatid. Ano sabi ito? And Samson took, Judges 16:29, and Samson took hold of the two middle pillars which supported the temple. So alam natin the story, no? Pumunta si Samson doon sa isang bahagi ng palasyo kung saan nandun ang mga kaaway, ang mga Philistine ay nagkakasaya. At gusto pang gawing katawanan ang lingkod ng Diyos. So sabi ito, Samson took hold of the two middle pillars which supported the temple, and he braced himself against them, and one on his right and the other on his left. Verse 30, then Samson said, let me die with the Philistines. And he pushed with all his might. And the temple fell on the lords, dun daw sa mga pinuno, and all the people who were in it. So the dead that he killed at his death were more than he had killed in his life. Praise God. Yung huling pagkakataon ng si Samson ay manalangin. So bago siya pumunta rito sa tagpong ito, doon sa magkabilang poste, bago siya pumaroon, ay nanalangin na siya. Diba? At nung si Samson ay nanalangin, ibinalik ng Diyos, God restore his strength. Saan binalik? Kailan ibinalik ng Diyos sa kalakasan ni Samson? Sa panahon ng desperate condition. God restore his strength in desperate condition.
So, hindi ibig sabihin, gulong-gulo na ang sanlibutan. Hindi ibig sabihin, gulong-gulo ang paligid. Hindi ibig sabihin, gumagawa ang kamatayan sa marami, sa magitan ng sakit. Ay wala na ang Diyos. Naghihintay lang ang Diyos ng mga taong hihingi ng tulong, mananalangin sila, hihingi ng hibik, hihingi ng pabor, mga tao na magsasabi, "Oh God, restore us again. Oh Diyos na mabuti, ibalik mo sa amin." Ba? Kung mahiging tapat lang tayo, nakaramdam tayo ng panghihina, then manalangin, "Lord God, restore us again." Yun yung laman ng panalangin ni Samson. Hallelujah. So, ibinalik ng Diyos yung kalakasan na ito. Saan? Sa loob ng desperate condition. At ang sabi ng Scripture, mas marami ang napatay ni Samson kaysa daw siya sa buong buhay niya ay mas marami ang napatay niya sa pagkakataon nito. At tinitingnan ko rin sa ganitong bahagi mga kapatid, ang kalakasan na dumating kay Samson ay higit na mas malakas kaysa ng una. Nang siya ay hindi pa nagugupit ang buhok niya, hindi pa siya nadaya ni Delilah. Hindi pa siya tawag din, hindi pa nakuha ni Delilah ang kaniyang pag-ibig, ang kaniyang kaisipan. Nung siya ay nasa panig pa ng Diyos, nung siya ay nasa presensya pa ng Diyos. Pero kakaiba ito mga kapatid. Kaya nga sabi ko sa isang brother, tunay na kakaiba ang mga gawa ng Diyos. Kahit sa mga panahon na ito ng crisis, kayang gumawa ng Diyos ng mga dakilang bagay. At yun ay pinatunayan niya sa maraming panahon. Sa lumang tipan, sa mga apostol, sa mga unang mananampalataya. Di ba? When Peter saw Jesus, di ba, lumalakad sa ibabaw ng tubig. At ang sabi niya, "Panginoon, pahintulutan mo na ako'y makalakad." And then ang Panginoon, tinawag siya. At siya ay nakalakad ng ilang step. Pero nagpasimulang umalo ng malakas sa paligid ni Peter. Diba? Unti-unti siya lumulubog, pero hindi ibig sabihin na lumakas ang ulan, lumakas ang alon, lumakas ang storm. Hindi ibig sabihin na hindi na makakagawa ang Diyos ng mga himala sa buhay natin. Then the Lord, unti-unti inangat ng biyaya ng Panginoon si Peter sa pagkakalubog sa tubig. So, hindi ibig sabihin na si Samson ay nasa desperate condition ng buhay niya. Hindi ibig sabihin na siya ay wala ng lakas, ay hindi na ang Diyos makakagawa. Naghihintay lang pala ang Diyos ng puso na tatawag, puso na magpapahayag, puso na magsasabi, "Ang aking pag-asa ay Ikaw, O Diyos. Ang aking buhay ay Ikaw, O Diyos." Isang puso na magsabi, willing ka na ma-revive, willing ka na ma-restore. You see? Yun yung mabasa natin sa verse 4 ng ating teksto. Kung sabi doon, "You have given a banner to those who fear you." Psalm 60 verse 4. Ang Diyos daw ay nagbigay ng banner. Ibig sabihin, ang tanda, ito ay tanda ng kalakasan ng Diyos, ng pagtatagumpay sa kanila na may takot. Sabi dito, that it may be displayed because of the truth. At ano ang katotohanan? Of course, ang Diyos, ang katotohanan ay nasa Diyos. Ang buong plano, ang buong pasya ay nasa Diyos. Yun yung gusto ng Diyos na makita sa atin, may wagayway sa buhay natin. That even in this desperate condition, walang mahayag, walang makikita sa buhay ng mga anak ng Diyos, kundi ang kapangyarihan, ang salita, ang katotohanan, ang manifestation ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi ni Paul na hindi dapat ang iyong pananampalataya ay masalig sa tao, kundi ito ay dapat masalig sa Diyos. You see? And sometimes, ang Diyos ay nagpapahintulot ng desperate condition. Kung maalala ninyo isang bahagi ng statement ng ating kapatid Branham, sabi niya, "It takes desperation to bring God on the scene." Ibig sabihin,
may mga panahon na tayo ay malagay sa desperate condition upang ang Diyos na ating sinasampalatayan ay makita natin sa ganung kalagayan, sa ganung mga panahon. Diba? Ito yung nangyari sa buhay ni Samson. Sa verse 20, binasa natin kanina, the Lord departed from him. Could you imagine? Ang Panginoon, ibig sabihin, yung presensya ng Diyos, yung pabor ng Diyos, ay umalis sa buhay ni Samson sa mga panahon na yun. At sa mga panahon na siya ay nabigatan, sa panahon na siya ay nalagay sa desperate condition, yun naman yung panahon na ang Diyos ay bumalik. Sabihin, ang Diyos ay kumilos muli sa buhay niya. Diba? Yun yung panahon na desperation. It takes desperation to bring God on the scene. Kinakailangan, minsan ay maranasan natin yung tayo ay, minsan parang feeling natin wala na tayong pagkukuhaan ng kalakasan. Feeling natin na wala ng pag-asa. Feeling natin wala ng maaring tulong na maaring tanggapin tayo. Pero sa gabing ito, tulad ng ating kanina pa binabanggit, wala tayong ibang dalangin nawa kundi yung sinabi sa ating teksto na, oh, restore me again. Restore us again, Lord. Sabi sa ating teksto, ating balikan, Psalm 60 verse 1, sabi niya, oh God, you have cast us off, you have broken us down, you have been displeased, oh, restore us again, sabi ni David. You have made the earth tremble, you have broken it, heal its breaches, for it is shaking. You have shown your people hard things, you have made us drink the wine of confusion. Sa King James Version, mabasa natin, astonishment. Na ang Hebrew word, ang meaning niya sa Hebrew word ay staggering. Staggering. Ibig sabihin, to walk or move unsteadily. And sometimes, ito yan mga kapatid, na ang ating mga pananampalataya, ang ating mga buhay ay nag-stagger na. Nalalagay tayo sa ganung kalagay na tila baga sabi rito na tayo ay umiinom ng wine of astonishment, wine of confusion, wine of staggering. Sabihin, pinaparanas ng Diyos sa atin ang ganitong uri ng buhay, desperate condition, para tayo ay magsimulang tumawag, magsimula tayong humibig at manalangin sa Panginoon. At magsimula ang ating puso magsabi, Lord, revive us again. Restore our joy, restore our life again. Maging matapat tayo, maging bukas tayo, maging tapat ang ating mga puso, sabi kanina ng ating binasa. Na ang Diyos ay dumirinig, ang Diyos ay nakikinig. Sabi niya, siya ay malapit sa kanila na tumatawag sa kanya. Sila na tumatawag saan? Sa katotohanan. You see? Kaya napahalaga ng mga panahon ito mga kapatid na makita natin sa ating panahon ng ating paligid ay nasa desperate condition. Ang buhay ng mga tao ay nasa desperate condition. Ibig sabihin, tila baga nawawala na ng pag-asa. Diba? Ang buhay ng tao sa ating panahon, halos lahat ng bansa ay nagsisikap. Halos lahat ng mga talino, mga dalubhasa ng mga doktor ay nagsisikap na makatuklas ng vaccine para sa sakit na ito. They're so desperate para makatuklas ng vaccine dahil hindi na biro ang buhay na binabawi ng Diyos. Hindi na biro ang mga namamatay. Sa panahon natin ngayon ay ang US ang pinakamarami na casualties ng karamdaman na ito. US na rin ang pinakamaraming dinapuan ng karamdaman, umabot na sa halos million. And still, spreading sa ating panahon. So ano ating gagawin mga kapatid? Let us call on the Lord. Tumawag tayo sa Kanya ngayon. Tawagin natin siya. At ang laman ng ating mga panalangin ay ano? Oh God, restore us again. Kung piling mo ngayon, ikaw ay tila baga nanghina, then, o nangihina, then, this might be the right time. This might be the right place. Sa ating mga tahanan ngayon, kung kayo may mga prayer request, sabi ko kanina, ating sama-samang itataas, ipapanalangin, bago tayo mag-close mga kapatid. I just want to read ilang verse pa before we close mga kapatid. I hope, danahin ko na nakikita niyo, nadadaman niyo ang pag-ibig ng Diyos. Kahit tayo nasa trials, kahit tayo ay nasa ganitong kalagayan. Sa James chapter 1 verse 12, sabi nito, blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life,
which the Lord has promised to those who love Him. Mahal niyo ba ang Panginoon, mga kapatid? Of course, I know, I believe, mahal natin siya. He loved Him because He first loved us. At ang kaniyang pangako sa kanila ng mga umiibig sa Kanya ay tatanggap sila ng crown of life. Blessed are they, blessed is the man who endures temptation. Mapalad ka, kapatid, kung inyong nakikita, even in this desperate condition, ay meron kang pag-asa sa Diyos, meron kang pagkakatiwala sa Diyos. At kung magagawa mo ngayong gabi, sabihin yan, Panginoon, ipanumbalik mo ang aking kagalakan, ipanumbalik mo ang aking pagkauhaw sa iyong presensya. At kahit sa inyo ng mga ngayon lang nakapakinig, nakapanood ng bahaging ito ng mga pangalan ng salita ng Diyos, ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay mabiyaya, ang Diyos ay mapagpatawad kung ang ating mga puso ngayon. Sabi ni Apostol Pedro, na kung inyo ibababa ang inyong sarili, confess ninyo ang inyong mga kasalanan, ihingi ng tawad sa Diyos, at ang Diyos tayo ay kanyang patatawarin, tayo ay kanyang aabutin. At sa atin ng mga dati ng mananampalataya, niwala ako na sa mga panahon na ito, wala tayong ibang pupuntahan kundi ibalik ang ating mga puso, bumalik tayo sa Diyos na siyang may kontrol ng ating mga buhay. Psalms 32, last verse 7. You are my hiding place, sabi ni David. You shall preserve me from trouble. In desperation, you shall preserve me from trouble. You shall surround me with songs of deliverance. So like I said kanina, mga kapatid, we are not totally desperate. Kundi tayo ay kumbaga, nadadaanan lamang ng mga sitwasyon, ng mga circumstances. Hindi ba? Bilang mananampalataya, tayo ay mga tao ng Diyos na naglalakbay lamang sa sanlibutan ito. Sabi ni Pablo, ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. And that's why ang ating desire ay hindi sa lupang ito, ang ating desire ay sa Diyos, ang ating desire ay sa Kanyang kalwalatian. Ang ating mga nasa sa mga panahon na ito ay bigyan ng Diyos ng kaluguran, bigyan ng Diyos ng pasasalamat. Siya ay higit pa na madakila sa ating mga buhay. Sa akin, ako'y sumasampalataya, mga kapatid. Ang aking expectation ay makita ang mga anak ng Diyos na nananalangin at ang kanilang mga panalangin ay nasa ganitong kalagayan. Panginoon, ipanumbalik mo kami. Diba? Nananabik tayo sa fellowship. Nananabik tayo makabalik sa ating bahay-sambahan. Sama-sama, aawit. Sama-sama, mananalangin. Yung ating ginagawa na prayer meeting every Wednesday, we miss it so much. Ang ating mga handog awit sa Diyos. Pero hindi naman nangangulugan na hindi natin nagawa ito. Sa mga panahon na tayo ay nasa ganitong kalagayan, ay naipagpatuloy pa rin natin. Ang ating mga buhay ay ating pa rin na ipaglingkod sa biyaya ng Diyos, na ipaglingkod pa rin natin. Nagawa pa rin natin sa ating mga tahanan na tayo ay nagpatuloy sa pananampalatayang ito. Sama natin sa prayer, mga kapatid, na ilang Sunday na rin na wala silang connection sa atin, hindi sila nakakapanood ng live streaming natin dahil wala silang internet. Sama sa prayer na makabalik na tayo sa ating gawain upang sila ay makakain na rin ng mga salita ng Diyos. Sa nakalipis ng mga panahon ay naniwala ako na miss na rin nila ang bawat isa. So, ating bigyan daan ang ating mga prayer requests, mga kapatid. Salamat sa mga salita ng Diyos. Naniwala ko na kayo ay nariyan pa rin. At sama-sama tayong manalangin mamaya. At nandito ang isang panalangin, prayer request from Brother JM. Panalangin niya for Sister Vicky, patuloy na kalakas ang pisikal at spiritual at kaligtasan sa mga mahal sa buhay. Pag-iingat kay Danilo ang nasa Mindanao. So, inisip ko na yung Danilo nito ay maaaring kamag-anak ninyo na nasa Mindanao ngayon. Ikalawa ay kahilingan niya
pusong dalisay at patuloy na pagpapala, pag-iingat sa pamilya, at mga mahal sa buhay, at mawasak patuloy ang gawa ng kaaway sa akin at sa mga mahal sa buhay. So ating sama sa prayer yan, mga kapatid. Sa inyong mga tahanan na maya ay ating sama-sama ang idalangin sa Panginoon. From Sister Mayan, prayer request. Prayer request ko po, kagalingan para sa aking papa na may sakit at kasalukuyan po naka-confine. Thank you po and God bless. Ating sama sa prayer. Kailingan niya sa kanyang papa na may karamdaman ngayon at naka-confine. Ating itaas siya sa Panginoon. Tayo sumasampalataya. Kailanman hindi ang Diyos na ubusan. Ang biyaya niya ay sapat-sapat sa atin. Ang kaniyang kapangyarihan ng pagpapagaling ay nanatiling gumagawa sa mga panahon na ito. From Brother Michael Villanueva, prayer request ko po sa gabing ito, kagalingan sa aking karamdaman, pananakit ng katawan, at patuloy na kalakasan sa aming pamilya. Sa Panginoon ko, ipinag-atiwalaan lahat. Amen. To God be the glory. So, inyong lalahanin, kailingan ni Brother Michael, at kagalingan sa kanyang karamdaman ngayon, at patuloy na kalakasan sa kanyang pamilya. Praise God. From Sister Maylene, good evening po. Ibinabalik ko po ang papuri pasalamat sa Panginoon sa pag-iingat sa lahat ng oras. Ay di niya kami pinabayaan sa lahat, maging sa financial man. Pasama po sa dalangin ang patuloy na pag-iingat sa brother husband ko sa pagbabalik trabaho niya sa Friday. Ganun din po sa mga kapatid na back to work na din po. Praise God. So ating sama ang kahilingan ni Sister Maylene patungkol sa kaniyang brother husband, brother Ruel na babalik na sa work. Praise God. Salamat sa mga provision ng Panginoon at sa kanyang mga kaparaanan. Hindi tayo pinagkulang sa ating mga financial na mga pangailangan sa panahon na ito ng desperate condition sa ating panahon. From Sister Grace Bahar, nawa matunaw na ang bagyong parating upang hindi ito makapaminsala sa ating bansa, lalo na sa mga lugar na maapektuhan ito. Yes, amen. Ating sama sa prayer yan. At ating mga kapatiran sa dako ng Mindanao. At alam ko na doon ang pinakasentro ng bagyo ngayon. Of course, marami rin ang maapektuhan kapag ito ay nanatili sa kanyang lakas. So ating sama, mga kapatid, sa ating prayer request. At hindi ko man maalala ang lahat, pero ito ay alam ng Panginoon. At ito ay kanyang nalalaman. Ito ay hindi makakalpas sa kanyang mga tainga. Ating awitin muna ang awit na nagsabing, I know the Lord will make a way. Bago tayo manalangin sa inyong mga tahanan, awit tayo. I know the Lord will make a way. Praise God. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I live holy land, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will answer all my prayer. I know the Lord will answer all my prayer. Yes, Lord. Hallelujah. I know the Lord will answer all my prayer. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will answer all my prayer. One more time, I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way. Yes, Lord God, for me, for each of us, Lord, we know it. You will make a way for us. Know the Lord will make a way for me. And if I live a holy life, if I live
holy land, shine the road and do the right. I know the Lord will make a way. For the last time, I know the Lord will answer all my prayer. I know the Lord will answer all my prayer. Yes, Lord, hallelujah. I know the Lord will answer all I pray. Yes, Lord. If I live a holy life and shun the road and do the right, I know the Lord will answer all my prayer. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kami sumasampalataya, Panginoon, na meron kang paraan, may magagawa ka. Ikaw ay napakaraming daan, Panginoon, pamamaraan upang tugunin ang aming mga pangailangan ngayon. We know our Lord will make a way for us tonight. Nalalaman namin na ikaw ay buhay, nalalaman namin na ikaw ay gumagawa sa mga panahon na ito. Sumasampalataya kami, ang aming Diyos. Ang Diyos ng aming amang si Abraham, ang Diyos ni Isaac, Diyos ng bayan ng Israel. Ang Diyos ng mga alagad, ng mga apostol, ng mga unang mananampalataya. Ang Diyos ng isang bata na nahulog doon sa ikalawang palapag ng iyong lingkod Apostol Pablo ay nangangaral. At dahil siya inabot ng hating gabi sa pangangaral, napagod ang batang ito at nahulog sa kanyang kinalalagyan. Pero sa ganong kalagayan, Panginoon, pinatunayan mo na hindi ka kailanman nagkulang, hindi ka, Panginoon, masusumpungan ng iyong mga salita ay tunay buhay na gumagawa sa iyong mga banal sa bawat isa. And when Apostle Paul prayed for him, you restore his life, ibinalik mo ang buhay ng batang ito, ang kalakasan niya ibinalik, Panginoon. At nakikita namin, Panginoon, Diyos ng pag-asa. Hindi kami nasa ganong kalagayan, O Diyos, na totally desperate sa panahon na ito. Kundi kami, Panginoon, ay pinararanas mo lamang sa mga sitwasyon nang sabi ng mga salita na lahat ng bagay ay iyong pinagkinikilos. Lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa bawat isa na umiibig sa iyo. Upang ang layunin ng purpose ay makita namin mangyari sa aming mga buhay. Tulad, Panginoon, sa kahilingan o sa panalangin ng iyong lingkod na si Haring David, maging siya ay nakaranas, ipinakita mo sa kanya ang buhay ng kabigatan, ng hardship, ang buhay na desperate moment sa buhay niya. Hindi sa lahat ng panahon siya ay lakad sa ilalim ng iyong inspirasyon ng iyong mga salita. Kung kami ay magpapaakay sa mga gawa ng sanlibutan ito, Diyos, tulad ng karanasan ni Samson, nang siya ay madaya ng sanlibutan, nang siya ay ang kanyang kaisipan, ang kanyang puso ay makuha ng kaaway ang kanyang atensyon. At ang iyong presensya ay umalis. Nagpasimula na maramdaman niya ang desperate moment, O Diyos. Nasimulan niyang maranasan na siya ay nangailangan ng muli ng kalakasan mo, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami, O Diyos, ay sumasampalataya sa mga sandaling ito kung paano ikaw ay duminig ng kahilingan, ng panalangin. Minsan pa humingi ng kalakasan ng iyong lingkod na si Samson. At ikaw ay duminig, O Diyos. At sa mga panahon ng desperate moment, desperation na condition, O Diyos, ay higit pala na meron kang magagawa sa amin kung kami ay magpapasimulang magpapanumbalik sa iyo. Lipas sa mga panahon, buwan, araw, hindi mo kami pinabayaan. Hindi mo kami pinagkulang, Panginoon, ng kalakasan mula sa iyo, ang pahid, ang inspirasyon na natili sa aming mga puso. Sa aming mga tahanan, hindi man kami nagpapangita. Ang iyong pagkilos ay nariyan, gumagawa sa bawat isa na sumasampalataya, sa bawat isa na patuloy na nagmamahal at umiibig sa iyo. Panginoon, salamat, Panginoon, sa gabing ito, Diyos. Narito ang mga kahilingan ng aking mga kapatid, Brother JN. Ikaw nakakaalam ng kanyang kahilingan.
sa kanyang tahanan, kahilingan sa kanyang katawan, Panginoon, at ang mga bagay na nagpapagulo pa sa kanyang puso, Panginoon, ay aking inaangkin sa gabi ito, aming inaangkin sa magitan ng iyong banal na dugo na siyang tumigis doon sa krus ng Kalbaryo. Ito ay may kapangyarihan. Ito ay may kalakasan na gagawa pa rin sa uling mga araw na ito. Yes, we believe, Lord God. At inaangkin ang pagkatagumpay sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Panginoon, kahilingan, Panginoon, ni Sister Grace, patungkol sa sama ng panahon, nawa, Panginoon, kung iyong mamarapatin, kung kami makasumpo ng pabor sa iyo. Ay huwag mo naway pahintulot pa na makagawa ito Diyos mga pinsala. At kundi, Panginoon, iyong unti-unting tunawin, lusawin, Panginoon, ang namumuo na bagyo na ito, Diyos. At mailayo sa anumang sakuna ang bawat isa, Panginoon, lalo ng iyong mga banal, ang iyong mga anak sa dakon ay iyon, Diyos, na maaring daanan, Panginoon, ng bagyong ito. Panginoon, inaangkin namin ng pagtatagumpay sa bagay na ito ayon sa panampalataya at kahilingan ng aking kapatid Sister Grace. Gayon din, Panginoon, si Brother Michael, Panginoon, sa kanyang kahilingan, meron siyang karamdaman sa kanyang katawan ngayon. Ikaw ang kanyang pag-asa, siya ay sumasampalataya sa iyo, siya ay tumatawag sa iyo, Diyos, sa kanyang tahanan, mula sa kanyang tahanan, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na buhay na makakaabot sa pangailangan ng aking kapatid, Brother Michael. Tanggapin niya ang kagalingan at tanggapin niya ang kagalakan ng kanyang puso. Tanggapin niya ang kanyang mga pangailangan ng kanyang sambahayan, kasama ang kanyang may bahay, ang kanyang mga anak, ay iyong patuloy na pagpalain, Panginoon, sa mga panahon na ito. Panginoon, kahilingan ni Sister Mean, o Diyos, kagalingan ng kanyang papa na may sakit kayo, may karamdaman at confined. Hindi namin alam kung gaano kalubha ang karamdaman na ito. Pero hindi na yung kailangan, Panginoon. Ang kailangan namin na ang iyong kagalingan, ang pangako mo ng kagalingan, ng iyong sabihin, ng iyong mga salita, sa magitan ng iyong mga latay, kami ay gumaling, nagsigaling. Tapos mo na ang ginawa ayon sa iyong mga pangako, Panginoon. Ang kailangan lang namin ay gawin ay sumampalataya, tumawag sa iyo, hingin ang pabor mula sa iyo, Diyos. At dalhin ang mga kahilingan na ito sa iyong luklukan ng awa, O Diyos. Inaangkin namin ang kagalingan, Panginoon, nang iyong biyaya ay aabot sa tahanan ng aking kapatid, Sister Mean, aabot sa buhay ng kanyang papa, ng kanyang mga mahal sa buhay, ay tanggapin nila ayon sa kanyang kahilingan ng aking kapatid, Sister Mean, ayon sa kanyang pananampalataya sa gabing ito, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Gayon din, Panginoong, kahilingan Sister Mylene, para sa kanyang brother husband na muli ay babalik na sa kanyang trabaho this coming Friday. Ang iyong pag-iingat nawa, O Diyos, ang iyong gabay, ang iyong comfort. Alisin mo, Panginoon, ang pangamba, alisin mo ang takot, alisin mo, O Diyos, ang pag-aalala. Nalalaman namin na hindi pa lubusan, Panginoon, na nagagapi ang gawa ng kaaway sa aming panahon. Ito ay lagana pa rin, kumakalat pa rin sa buhay ng marami sa aming panahon. Pero salamat na nakikita namin ang unti-unting pag-ayos ng paligid, unti-unti, Panginoon, na nakikita namin ang iyong pabor, ang iyong pinagkakaloob. Hindi lamang sa amin, kundi sa lahat ng mga tao sa aming pamayanan, sa aming barangay, ay patuloy na ang biyaya mo ay unti-unti mong ibinibigay, pinagkakaloob sa bawat isa. Lalo na sa iyong mga hirang, sa iyong mga anak na patuloy na tumatawag sa iyo sa mga panahon na ito. Bless them, O God, Sister Mylene, Brother Roel, ang kanyang buong sambahayan. Nagpapasalamat sila sa iyong provision financially. Hindi mo sila pinagkulang, hindi mo sila pinabayaan. At lahat ng ito, Panginoon, maaaring may mga unspoken requests, maaaring may mga kahilingan na hindi na nabanggit. Ikaw nakaalam mo, Diyos. At kami ay nagpapasalamat dahil sa mga panahon na ito, even in this crisis, in this desperate condition, ay higit mong pinapatunayan, hallelujah, na ikaw ay Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. Nang sabi mo na ikaw ay sumama sa amin kahit na sa panahon ng mga kaguluhan, ay kasama ka namin, O Diyos. Ang iyong inspirasyon ay narito sa magitan ng iyong mga salita. Bless mo, Diyos, sa bawat tahanan, bawat isa, ang mga inabot ng mensahe, ang mga kaluluwa na tumanggap sa iyo, O Diyos, sumampalataya sa iyong mga salita. Bless them, Father God. At ang bawat isa sa kanilang mga tahanan, patuloy na yung pagpalain, patuloy na pag-iingat ay iyong pagkaloob, O Diyos. At ang bawat isa, Panginoon, na manumbalik sa kanilang mga trabaho ay ang iyong pag-iingat ay kanilang tanggapin ng bawat isa sa mga panahon na ito. Panginoon, sa iyo namin ipinagtitiwalaan lahat at ibinabalik
ang buong pasalamat, ang aming mga puso ay patuloy nagagalak sa iyong banal na presensya. Patuloy na umaasa sa dating pang mga panahon, patuloy kang kikilos at gagawa sa tahanan ng iyong mga banal. Purihin ka, Panginoon, sa iyo lahat mauwi ang kapurihan, kalwalatian, kadakilaan, pasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. God bless us all. Salamat sa inyo mga kapatid, sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating online service. Hanggang sa muli, sa dating na Sunday. So, hintay lang tayo mga kapatid sa mga bagay pa, kung anong kalooban ng Panginoon patungkol sa ating fellowship, sa ating local church, sa ating bahay-sambahan. So, habang tayo natili sa ganitong kalagayan, ay magpatuloy lamang tayo sa fellowship na ito, sa ating online service, every Sunday, every Wednesday. Sa every Sunday naman ay maaga tayo nagsisimula. At kagalakan nawa ay nariyan pa rin sa inyo mga puso. God bless us all. God bless. Pray na Panginoon.